Nawa po, naiintindihan ko po kayo. Lahat nagbebenta po kami ng droga. Opo, totoo po yun. Binibenta po namin galing po talaga po sa pulis. Nanggit mo asawa, pero anong pangalan ng asawa mo? Hanggang kailan po siya nagbebenta ng droga na binibigay ng pulis? 15 po hanggang 2016 nga po ng June. Ay pinagtatapo namin sa Mindanao. Ano po yung pulis na may-ari ng kotse na nililinis nyo? Para Sino ang nagdodroga nung pinaslang o pinatay sila ng pulis? Kaya kayo maraming alam sa issue na ito kasi kayo ang nagpapatakbo Yung po yung na... nabanggit ni Senator Go nung namatay si Micah. Talagang for me, for us, shit happens. Nangyari yun. Patanong ko lang sa father, ano po yung drugs na ginamit mo, father? Shabu po. O, How old ka nag-start gumamit na shabu? wala po ako ng 16. Harap-harap na po sa Senado, no? Itong mga witness na kinuha po ng mga senador dahil daw sa overkilling na ginagawa po daw ng mga kapulisan sa drug war operation nila noon. Nako mga idol, itong mga kinuha nila mga witness, halatang halata na parang pabor na pabor po to sa kabilang partido na idinidiin po talaga mga idol na parang pinapatay talaga, sinasadya po ng mga pulis na pinatay po yung mga drug addict o mga tulak noon. Ito mga idol, halatang halata po sa kanilang mga testimonya kung paano po sila magsalita. Lalong-lalo na po dito mga idol, itong pare na kinuha nila na witness po sa ito kasi may tinatawag tong na grupo niya kumbaga partido na ginagawa niya laban po sa mga lumalabag po daw sa batas ng mga kapulisan dahil sa pagpatay po ng mga adik. Ito mga idol, tignan natin to, itong talakayan nila dito po sa Senado. Yan mga idol, pakinggan po natin lahat ng mga akusasyon ng mga witness na kinuha po ng mga senador mga idol. Ayan po, tignan natin. Yan. So, if he wants to react, go ahead. Maraming salamat po, Chairman. Gusto ko lamang pong patunayan, unang-una, na ang mga Jehovah's Witness po ay non-political. Never silang na-involved sa politika. Opo. Pangalawa po, naiintindihan ko po kayo. Nararamdaman ko po yung nararamdaman po ninyo dahil ang kapatid ko po, once upon a time, napatay din po. At siya din po ay binansagan na Carnap King. So naiintindihan ko po, nararamdaman ko po ang sakit. Dahil nung nangyari po ito, ako po ay napakabata pa nung pinatay yung aking kapatid at sinabing siya ay Carnap King. Siya po ay ganun din, summary execution din po. Kaya naintindihan ko po kayo at nakikiisa po ako sa inyo. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Senator Padilla. Can we, makinig tayo naman sa testimony po ng isa pang nagkiklaim na victim family po sila. Ma'am Gonzales, Cristina Gonzales. Sige. Sige po, bigyan ko kayo ng mga 5 minuto, more or less. Apa. Magandang umaga po sa lahat. You can remove your face mask. Ako po si Cristina Gonzales po, asawa ni Joselito Gonzales ng taga-Antipolo po. Tulad po nung sinabi nila, ang alam po ng lahat, nagbebenta po kami ng droga. Opo, totoo po yun. Pero po yung ibinibenta po namin galing po talaga po sa pulis. Kaya po malakas din po ang loob namin ng mga panahon na yun na magbenta dahil nga po galing sa kanila. Na kumbaga, wag daw po kaming matakot na mahuli o ano nga po dahil nga po galing sa kanila. Pero nung nga po nasabing maglilinis na nga daw po, sinabihan po nila yung asawa ko na paalisin ko na daw po ng Antipolo kasi nga maglilinis na nga daw po ng mga panahon ng 2016. Pero hindi po umalis yung asawa ko. Dahil ang sabi niya po, baka daw po lumamig lang, hindi naman po siya para galawin. Pero yun nga po, July 5, kinuha na lang po siya sa bahay, sabi nga po maglilipat bahay lang. Pero hindi na po nakauwi yun. Nabalitaan ko na lang nga po ganun, nasa morgue na nga daw po. Mr. Chair. Tapos ka na. Kailan kayo nag-umpisa magbenta ng droga?
Bali ano po, nung 2015, 2016 po. 2015, hindi pa presidente si Presidente Duterte. Hindi pa po. Ha? Hindi pa. Who was sino, ma-identify ko sino kinukuha mo ng drugs sa mga polis? Yung nagbibigay po sa amin ng droga. Kilala mo? Opo. Sino? Si Sir Allen Cadag po. Who? Allen Pulis- Cadag. pulis Opo, siya? Pulis Antipolo po. Police Antipolo. Maybe we can invite him here. Mr. Chair. Sino pa bukod doon sa police na yun? Yung sa asawa ko po, sir, kasi hindi ko masyadong kilala po kasi yung nagbibigay sa kanya eh. Asawa mo napatay na? Patay na. Opo, yung pinatay po nila. So sino pa yung mga kilala mo mga police na kinukunan ninyo ng droga at binibenta Yung ninyo po, sir, eventually? yung madalas pong magsama sa asawa ko noon si Sir Olaco po at saka si... Basta yun po yung nagsasama po sa asawa ko noon na madalas po nilang pinaglilinis nga daw po ng mga dugo sa sasakyan. Kasi nga po kapag may mga pinapatay po sila, yun po yung sasakyan na nililinis ng asawa ko. Doon po. Sige po, nagtanong lang kami kasi masyadong maiksi yung ano mo. So, actually, nagbanggit ka pa ng July 5, pero anong taon? Pakibanggit ang taon? 2016 po. 2016, okay. So, July 5, 2016, ang binanggit mo, asawa. Pero anong pangalan ng asawa mo? Ulitin, pakiulit. Osilito Gonzales po. Osilito Gonzales, okay. Mr. Chair. And Mr. Chairman, Mr. Chairman. this is also to clarify. Siya muna, sige. I'm sorry, Mr. Chairman, this is also to clarify the statements made by our resource person. Yung timeline lang, Mr. Chairman, I think that's important, no? Kailan napatay yung kanyang asawa? Kailan po yung hanggang kailan po siya nagbebenta ng droga na binibigay ng pulis? Siguro yun. Sige ma'am, fill in the blanks natin ma'am. Ang tanong ni Santo Villanueva, kailan kayo nag-umpisa ng nagbenta ng droga dahil sinusuplayan kayo ng polis? Umpisa at saka dulo, yung huli. Sige po, Mike. 2015 po hanggang 2016 nga po ng June. Kasi po July, tigil na po talaga yung asawa ko. 2015, anong month? March po yun. March. Okay, sige po. Okay. Thank you. At least medyo na... yes, Senator Bato. Yes, para lang pang-fill up lang ng ano. Thank you, Mr. Chair. Nag-attempt ka ba na i-report sa otoridad yung polis na nagbibenta ng droga at nagtakot sa asawa mo? Nagsampa na po kami ng kaso sa kanila. Kailan? Ay, yung protection order ko po pala. Yung pulis na yun, na sinasabi, anong pangalan no? Yung nagbibigay po sa amin. Yes. Allen Cadag po. Allen Cadas. Cadag. Mr. Chair, can we invite that certain Allen Cadag? And to continue, Mr. Chair, pagkakaalam mo, nasaan siya ngayon? Yung pulis na yan. Hindi ko na po alam kung nasaan na po sila ngayon. Kasi, alam mo, kung nagsumbong ka sana sa otoridad, alam mo ba yung nangyari noon na lahat ng mga ninja cops pinaghahabol namin? Lahat ng ninja cops na wala kaming makuhang ebidensya para mapin down siya administratively or criminally. Pero meron siyang report na siya ninja cops. Ay pinagtatapon namin sa Mindanao. Sulu, Basilan, Tawi-Tawi, Maguindanao. Pinagtatapon namin doon para matanggal dito sa lugar niyo para hindi na makapag-operate ng droga. Sana nag-report kayo sa otoridad, alam sa chief of police. Pinaalis na po kasi ako ng Antipolo nun, sir, kasi nga daw po isusunod na akong papatayin. Ayun. Kung natakot ka, sorry. Sorry kung natakot ka, basta you should have reported that to us para matanggal yung mga tao na yun. Thank you. Mr. Chair. Ma'am, tinatanong ka lang namin kasi para lang may added details kami. Pero actually, ang aking request siguro, since si Attorney Shell Jokno, I think, parang dinidevote mo na rin naman sarili mo sa pagtulong sa mga ganitong klaseng victims. Pwede bang pakitulungan kami, gawa ng affidavit si Ma'am Gonzales para nandun na lahat, orderly yung kanyang kwento. Pwede ba yan, Attorney Jokno? Ang alam ko po, Your Honor, ay may abogado po siya.
May abogado siya? Abogado po Sino sila. po ang abogado niyo, Ma'am Gonzales? Si Attorney Dino De Leon po. Andito ba siya ngayon? Wala po. So, sige, makiusap na lang po tayo sa kanya. Gawan kayo ng affidavit para at least alam na namin yung basic mo na kwento, pero kung mga detalye nandun din po. Mr. Chair. So with the permission of Senator Padilla, ladies first muna tayo. Sige, Senator Ontiveros. Salamat kayo, Mr. Chair. Shukran, Senator Robin. Isa dagdag na detalye, Ms. Cristina. Sino naman po yung pulis na may-ari ng kotse na nililinis nyo para malinis yung dugo? Kay Marlon Olaco po at saka kay Sir Baste, kung tawagin nga lang po niya. Marlon Olaco at Sir Baste. Ano pong apelyido ni Sir Baste? Yun lang po kasi yung alam ko dun sa sinasabi ng asawa ko. Si Marlon Olaco ba ay pulis at si Sir Baste ay pulis din? Opo, mga polis po. So pareho pong pulis. Mr. Chair, kung pwede lang quickly matanong yung PNP resource persons natin, kung yung Marlon Olaco at yung Sir Baste, kung kilala nila, ay nasa active service pa. Kung sino pong pwedeng matanong sa PNP? Hindi, mga retired na po to. Sino ang ating COMSEC? Sino ang from PNP ngayon na nasa HQ na invited natin? Na present? Siguro, Chair. Sige. Baka sa susunod na Yes, hearing, yes. Chair. We will. Opo, pwedeng ma-identify. We will ask the PNP HQ to have also a representative here, but yung sa time gap natin, we will write them to confirm. Salamat, Mr. Chair. Sige, Senator Padilla, what was your point? Maraming salamat po, Chairman. Gusto ko lamang pong sundan yung sinabi ng ating pong resource speaker, si Ms. Cristina M. Gonzales. Yun po yung nilalaman po ng aking paunang salita kanina. Na tunay po talaga na nagkakaroon po ng paglilinis. Yun po yung sinasabi niya na pagka magpapalit po ng administrasyon, kaya po kanina, pinag-uusapan natin yung 2015 hanggang 2016, kasi noong 2015 po, yun na po yung umpisa ng tinatawag nating paglilinis ng mga ninja cops. Kasi po, papasok na po yung bagong administrasyon. Yun po yung sinasabi ni Ma'am Cristina Gonzales, na tunay po na nangyayari yan sa underworld. Na kapag ganyan po talaga, napapasok na po yung isang administrasyon na meron po talagang political will, na talagang durugin niyang drug syndicates at paglipana po ng droga, talaga pong yung mga may alaga, yung pong mga tinatawag natin po talaga na talagang yun mga scalawags po talaga, talagang maglilinis po yan. Yun po yung sinasabi. Kaya po yung 2015, bago po pumasok si Pangulong Rodrigo Roa Duterte, naglilinis na po yung mga tinatawag nating scalawags. Maraming salamat po. Thank you. So, narinig na natin yun. At least we have two real life incidents na namatayan po yung pamilya. We have nag-testify po sila ito under oath, no? But then, and then narinig natin from nabanggit yung programa ng paghilom. I think that is Father Flaviano Villanueva. Sige, Father, tell us what that is at anong ginagawa nun, and then because of your involvement dyan, ano naman ang iyong mga observations or conclusions? Father, go ahead. Thank you, Your Honor. There are other witnesses po na kasama ko, and they also have tales to tell. And let me just recognize them. Arlene, Ellie, and Arsenia. Now, let me begin by being asked by an EU ambassador, what does a priest do with the victims? Ang tugon ko po dito, dalawang tanong niya. What does the priest do with the victims? And how can this madness ever take place? Ang una kong sagot ay, sa SVD, tinuruan kami na hindi lang magbahagi at magpatotoo sa katotohanan. The Word became flesh, and we seek the flesh and serve them in the flesh. The second was, I told the ambassador, for you to understand the drug war that took place from 2016 to 2022, you have to go back to Davao. And in that, I have a presentation. If it's ready, I'll briefly run through it.
as a guide, but not all. And do sa Davao, there are testimonies. In my presentation... Father, keep your presentation within 5 minutes, kaya? Kaya po. Kaya. Sige. Kakayanin. Go ahead, go ahead. Sige pa. And in this presentation, let me say that these are from fact statement made in public. Hindi ko po personal to, but these are all made in public. And the second would be facts from my own experience and encounter. Let me begin by what the former president uttered. In the next slide, please. Following the death squad would be the statement, they are saying that I'm part of a death squad. True. That is very true. I'm just pointing a point. Followed by, next slide, please. The other slide. If you are doing an illegal activity in my city, if you are a criminal or a part of a syndicate that preys on the innocent people of the city, for as long as I am mayor, you are a legitimate target of assassin. At ito po ay pinatutuhanan sa susunod na slide ni Arthur Las Cañas, who said, and I quote, Duterte is the lord of all drug lords in the southern Philippines. He is the most dangerous person in the southern hemisphere. End of quote. Another person na nagpatutuo po ay walang iba kung hindi si Edgar Matubato. Ang kanya pong winika ay, it was Mayor Duterte himself who recruited us. He was present when we were organized during a meeting at the Old Men Seng Hotel. He called us the Lambada Boys. Our work was to kill and only to kill. At the start of the Lambada Boys, actual killing served as our training to kill people who were defenseless and who were caught unaware. This is the Davao template. And moving forward, and just to sum it from the records made in public, meron po 1,000 hanggang, o at least 1,000 ang namatay sa 1998 to 2008. Moving forward, what did we discover in the DDS template? Let me provide 4 elements sa nakita ng mga testigo. And these 4 elements in the next slide would present to us, meron nakikitang shabu, 1 hanggang 3 sachet, kapiraso lang, hindi pang mayaman, panggamit at pambenta para maitawid ang pamilya. Hindi ko po sinasang-ayunan ang mga adik sa dahilang 15 taon din akong gumamit. At kaya ko po pinasok ang ganitong pagtatanggol sa mga inakasuhan na adik, naniniwala ako may pag-asa sila. Hindi dapat paslangin o pasabugin ang bungo. Pangalawang bagay na nakikita ay ang revolver. Meron mga patunay na ang revolver ay tampered. Ang revolver ay ginamit na 3 beses sa iba't ibang crime scene. Short of saying, recycled. Ang katawan ni Jonas sa susunod na slide, pangalan niya po, Jesus Jonas. Ito po ay nakita noong October 8, 2016. Ang sabi, as always, palaging sinasabi, nanlaban. At kung titignan natin sa pangalawa at susunod na slide pa, nariyan po ang pulis, ngunit kapansin-pansin sa susunod na slide na merong handcuff marks. May handcuff marks at ang kanyang mga daliri ay bali-bali na. Tanong lang simple, paano siya nakabulot at pumutok? Sa unang araw ng pagiging Pangulo ng dating Presidente,
39 po ang patay. Sa susunod na slide, bukod, ito po si Gilbert, masabi ko lang, Barker, pinatay habang nagtatrabaho. Sa first 100 days, in the next slide, we will see that there are at least 3,600 killed as part of the so-called accomplishment. The following slide would give us better numbers or more gruesome numbers. 39 killed on July 1. The number of daily killings averaged or peaked at 49 on what we have called a one-time big time. 33 was the average number of killed. There were 122 children, sinasabing collateral damage daw. 58 killed in a day and in 3 days. And let me just say, given this carnage and along with death-appalling statements instructing police to kill, this points to one thing. There is a mad killer or killers at the loose. If this is not addressed, then we are doomed. Father, your 5 minutes are up, so okay na? 1 minute. Can you wind? Sure. Yes, 1 minute. Okay. Say, go ahead. Micah was killed, 3 years old. And ang kalungkot-lungkot na nabanggit ng ating ginagalang na senator, shit happens. Aldrin Pineda, ang tanong niya, bakit ako binaril ni Omar? And in the last 30 seconds, let me present sa 312 na sinabi ni Randy De Los Santos, nung lumalago na po ang programa ng 200, naggawa ako ng munting katanungan, ilan ang nagdodroga? Ang sagot nila, 120. Ibig sabihin, merong 80 walang kinalaman sa droga, inosente. Ang sunod kong tanong sa kanila, sino ang nagdodroga nung pinaslang o pinatay sila ng pulis o civilian police? Wala po nagdodroga sa amin nung pinatay sila. Ang isa pang magic number, 0. Sa kanilang salaysay, hanggang sa ngayon, ipaglalaban nila, walang pinaslang. Sino po ang mga principal? Alamin ho natin sa quad hearing. If I may just share. Is that, Father? What is These are that? the list Sige, of go ahead. members Sige. that we have. Members ninyo ng programa, apa? Programa Paglihom. 329 names. Pinaslang lahat. Lahat ay may affidavit. Lahat ay pwede magpatotoo. Lahat po ay may pamilya na wala ng breadwinner. At ngayon ay naghihikahos, ngunit lumalaban ang hangad, katarungan sa bansang makadiyos. Hindi dapat palakpakan ang pumapatay. Dapat ito kinakalinga at hinihilom. Marami po salamat. Father, ganito. Kaya kayo maraming alam sa issue na ito kasi kayo ang nagpapatakbo ng programa, anong name? Program Paghilom po. Program Paghilom. At dahil sa ikaw nagpapatakbo niyan, ano yung interaction mo? Doon sa 312 families o sa 200 families? Both po. How many families na yung We have ka-interaction mo? 312 families. 312 families yung ka-interaction mo. Kasi Yes, namatayan sila lahat. Yun po. Yes po. That's why doon nakabase lahat itong sinabi nyo. And that is in coordination with Randy De Los Santos being my field coordinator. Kasi si Kian is one of the 312 na nakalista. Sige po. So, definitely organized na yung data ninyo. Tama? Yes po. Apo. So, can the committee request for your organized data? We will, upon checking po with our lawyers, what we could share and what is highly confidential for their safety. Ande, sa tanong marami na tanong. Ay naano ko lang yung itong nilalagay ko lang sa context yung bakit tinawag natin si Father Flavi as a witness. Kasi although hindi siya namatayan, hindi siya but 312 families ang inaruga nung kanyang organization na program Paghilom at meron kang personal interaction with them. Okay, sige.
And then meron kang sinabi na, sabi mo, Senador, na sabi, shit happens. Sino yun? Are you referring to? Yung po yung nabanggit ni Senator Go nung namatay si Micah. So, Senator, go. Sorry, Senator? my apologies. Senator De Bato. La Rosa. Sige, as a matter of right, the Senator can react if he wants to. Yes, Mr. Chair, thank you. I just would like to put in context. Paano ko sinabing shit happens? Indeed, I said that. Shit happens. Because sa amin sa police, sa military, during operations, when you don't have complete control of the operational environment, you expect shit happens. Yun nga, nangyari nga. Namatay yung bata, tinamaan yung bata. Talagang, for me, for us, shit happens. Nangyari yun. So what's the fuss? What's the fuss about blaming ourselves for... sinabi ko, talaga nangyari. Hindi perfect yung operation. Hindi mo kontrolado ang environment. May tinamaan na bata. So, anong tawag ko dyan? Perfection happens? There's no perfect operations. Sometimes shit happens. That's what I say that. But that does not mean to degrade the soul, the departed soul of that child na namatay. Ang problema lang sa inyo, Father, you are trying to capitalize my words for propaganda purposes. That's very bad, Father. Masama po yan. Huwag niyong gamitin, you do not take the word out of context para i-propagandize yung isang issue. Ako, sinabi ko shit happens because I'm blaming myself as the chief PNP. Nangyari yung nang hindi dapat nangyari. Namatay yung bata, tinamaan. Really, shit happens. Pero, when the media presented it, when the media articulated it in their papers, wow, iba na. Bato is demonyo na. Na yung bata parang masaya pa dahil lang namatay yung bata. Mali po yun, Mr. Chair. So, matanong ko lang si Father, when you said that you used drugs for 15 years, ano po yung drugs na ginamit mo, Father? Shabu po, o bago pa mag-shabu. Pare ka na noon? Siyempre, hindi pa ho. Hindi ka pa pare? Natural po. So, 15 years. How old ka nag-start gumamit na shabu? Father, ako sagutin niyo. Mr. Chair, simula po ako ng 16. 16. Opo. 16 plus 15, that's 31. Kailan ka naging pare? 2006. 2006. How old were you? 2006. 31 ho. 31. So meaning, nasa loob ka pa ng seminaryo, gumagamit ka na Meron siya mo. po akong tinatawag na relapse, Mr. Chair. Relapse. That's good. I congratulate you for reforming your life. Salamat And being po. a good example, I congratulate you. You are a good example to this community. Salamat po, Mr. Chair. Pero hindi po ako gumagawa at nagfa-fabricate o pinapalobo. When you said that you do not intend to hurt the feelings of the bereaved, by the word itself, you already did. Salamat po, Mr. Chair. Well, depende sa inyo yan. That's subjective, Mr. Chair. Kasi sa akin, when I say shit happens, that's for us to blame ourselves. That shit happens. That is not intended for the people or the victim. And Can we contextualize? Aminado naman si Senator Bato, konektado ito sa 1-year-old na namatay, kaya kayo napasalitang shit happens. Yes, Mr. Chair. Can we, 3-year-old. Ilan? Mr. Chair, 3-year-old 3 years old daw. na nangangarap ding Okay. maging police. Sige, Father, ikaw familiar sa what happened doon sa 3 years old na namatay? Sige nga, so that we will see the... Sa pagkaalala ko po ay ito po ay isang police operation at ang hinuhuli nila yung anak, ay yung tatay, at dahil dito ay nadamay po yung anak. Nadamay yung anak at namatay yung anak. I wouldn't want to give any Saan po yun? I wouldn't want to give Okay, any... place and then date, and then sa incidenting yun, yung 3 years old lang ang namatay? Kasama po yung ama, Mr. Chair. Kasama ang ama. So,
That is the context, ha? Yan, Yes. yan yung context, ha, na nangyari ito. Yes, Mr. Chair, wala naman talagang pulis gustong pumatay ng bata. Kaya nga sabi ko nga shit happens. Tinamaan yung bata sa crossfire. Kaya nga, nangyari yun. But Father, sa investigation ninyo, official police operation yon, na-confirm na ninyo sa HQ? It was po. Kaya Okay, may mga pangalan ng operatives. I think meron po, Mr. Chair, and ayaw kasi mag-appear po nung... Paki-organize na lang po yung data kasi Opo. isa na yan sa napag-usapan natin ngayon. We are interested in that police operation na may 3-year-old na namatay. Yes, Kasama ng kanyang papa siguro, papa? Yes, Kasama po. papa. Sige. Mr. Chair, na-autopsy din po ni Dr. Raquel Fortun ang bata. So, she can objectively provide the truth in this committee. Salamat po. yeah, Mr. Chair, Senator Bato. another question. Yung inimbestigahan ninyo, Father, ng mga kaso, marami yon sinabi mo. And you have evidences. Meron kayong proof na sabi mo pa nga, binalian ng kamot. Sabi mo, may mga revolver na paulit-ulit na ginagamit as exhibit. Then, sa haba ng panahon, Father, ilan na pong kaso na file ninyo pertaining to those cases that you have investigated? Ilan na pong kaso na file ninyo? Can I respond, Mr. Chair? Respond to the best of your ability. Okay. Pero hindi naman, I don't think it's the responsibility ninyo to file the cases. Pero yeah, just, Precisely. The Mr. Chair, but since concerned siya, advokasya niya yan, he should see to it that justice must be served to these victims. hindi So, po ba mas responsibility ng pulis yan? responsibility nga ng police, Mr. Chair, pero sila nag-imbestiga, he's providing. Otherwise, kung hindi siya tumulong para mapile yung kaso na yan, halata ng ginagawa niya, puro propaganda. Nagpo-propaganda lang siya. Nagsasabi siyang ganon. Hindi pala siya interested na makuha ang hustisya. Hindi niya pinaluab sa pulis kung nakasuhan na itong mga gago na ito. Because I, for one, I want justice to be served. Lalong-lalo na yung mga inosente na pinatay. Dapat talaga, Father. Baka mas pwede pa akong maging pare kung tutuusin. Kasi gusto ko talaga, kung if I have the goods, I have the evidence, as you showed that a while ago, bali-bali na, halatang binugbog mo na bago pinatay eh. Di ba? So, you should pinaluap mo sana yun, napile yung kaso. Kung hindi mo pinaluap, well, masasabi ko hanggang propaganda ka lang, Father. Mr. Thank Chair. you, Mr. Chair. Mr. Chair. Father, Senator Risa wants to interject something. Sige, Senator Risa. Salamat kayo, Mr. Chair. Brief interjection lang. May expression kanina na what's the fuss. I think dahil lahat tayo, lahat around the table, ayaw nga natin na may nangyayaring ganito na may batang nako-crossfire. And a good number of us, ayaw din natin ang buong sitwasyong ito na nagkaroon ng EJ case, nagkaroon ng war on drugs. And secondly, Mr. Chair, for the record, ilang beses na rin nagkaroon ng pagdududa sa motibo ni Father Flavi sa pagharap sa ating komite. I think na he doesn't deserve that dahil pinepresume po ng ating komite na all our resource persons humaharap sa atin in good faith. So kung maaari ko lang i-make of record yan, Mr. Chair, na buong loob akong nananalig sa good faith ni Father Flavi sa pagharap sa atin at pagpresenta nung karanasan at ebidensya na meron ang Project Paghilom. For the record, Mr. Chair. Father, you don't mind being asked these hard questions naman, di ba? No, Oh, you don't except mind. that I... Okay, answer to the best of your ability. Salamat po. Opo. And Mr. Chair, I would like to acknowledge the intervention of Senator Riza. Hindi po uso at hindi po nasa bokabularyo ko ang pag-bloat ng katotohanan at pagpapropaganda. Ito po ay ginawa ko sapagkat bago pa magkaroon ng patayan sa nagdaang administrasyon, meron na tayong isang lugar kung saan tinatawag na kalinga. Nagpapaligo, nagpapaaral, at meron pang only rice ang mga homeless. 2015. But when 2016 started and came in, dahil ang pinatay mostly are breadwinners, I was already thinking in advance ang mga naiwan na pamilya,
kapag hindi natulungan dahil breadwinners ang namatay, they will also end up in the streets. So to address that issue, we created program Paghilom to help provide the core competence of psycho-spiritual interventions. Yun po ang hugis ng hustisya na nais namin ipaabot. Let us take note that justice has different facades. Isa lang po ang korte, o ultimate ang korte. But being able to rise up in the morning para magtrabaho, ang anak kahit kandila, magsulat at mag-aral mabuti, para sa akin, katarungan na po yun. Hugis po ng katarungan yon. Now, to address the cases, there are cases that are being addressed. There are cases that have fallen into our hands and they are ongoing. I will not outline it here, but submit the records. Second, if there are really cases of Danlaban, let me now throw this question. Di ba ho, sa investigasyon, sa crime scene, ang isang pine-preserve po dyan ay yung barel na ginamit. 6,000 po daw ang nanlaban. So dapat merong 6,000 barel with corresponding documents. One way to let the public know that the war on drugs was real and true to its word, let us see the 6,000 handguns. That's a question po. Yeah, Mr. Chair, Salamat po. if I may, Senator Bato. I hope in the next hearing, we can invite the Director of Forensic Service of the PNP para mailatag niya yung whereabouts nitong mga Take note, yes. lahat ng mga ebidensya na na-recover. And for the record, Mr. Chair, I just would like iparating kay Father na I appreciate what you're doing, Father. Thank you for what you're doing. Pasensya ka na kung sinabi ko na kung hindi ka nakapag-file ng kaso, parang you limit yourself to propaganda. But then again, you said na may naka-file kayong kaso. And I encourage you, please, file kayo ng kaso. Kasi kawawa talaga yung namatay. Mag-file kayo ng kaso. I am one with you in seeking for justice to these victims. Filean nyo na kaso. Salamat ho at madami pong kaso na hinahabla na po. Salamat. Thank you, Father. Salamat, Mr. Chair. Mr. Yeah, Chair. before I recognize Senator Risa, can we ask Attorney Dulay to sit here with us? He's the Inspector General of the IAS, para just in case. Yes, go ahead, Senator Ontiveros. Salamat kayo, Mr. Chair. One follow-up question kay Father Flavi. Father, dun sa pagkamatay ni Mika at yung ama niya, kinonfirm ba ni Doktora Fortune na talagang nagkaroon ng shootout dun sa pagkamatay ng dalawang, yung mag-ama? Mr. Chair, Senator Risa, referring to itong dalawa po, I think Yes po. I think na confirm niya po. I hope I'm right, but please don't quote me. Pero alam ko po na autopsy po ni Dr. Raquel. Salamat, Father. So, Mr. Chair, kung maaring maimbita din po sa susunod na hearing si Doktora Fortune. Okay. Salamat. Nakaplano Mr. na po yan. Salamat, Nakaplano na po. salamat. Pero doon po kay yung bata na sinabi mo, yung bata na sabi mo na discover ni Dr. Fortune na may gunshot wound. Yes, Hindi na yata disputed yun. Ang cause of death ng bata was a gunshot wound. Tama? Yes po. Okay, so at least klaro po. Senator Tolentino, I think, wants to ask Father, magandang tanghali po, Mayang Udto. Binanggit mo kanina na marami kang senior na mga pangalan, although malayo dito, hindi naman namin mabasa. But you mentioned the words highly confidential. Parang hindi ba lumalabas na yung pagsishare mo ng information would be selective, subjective? Paano po ito? Saan ang hangganan na ito? Kung ano lang yung gusto nyong ibigay o kasi ang gustong patunguhan ng committee ito, ng hearing, ay malaman nga kung ano yan. Pero kung magbibigay kayo ng konti, withhold kayo, paano po yon? Salamat po, Mr. Chair. Nung sinabi kong highly confidential, unang-una po ay meron po sila kanya-kanyang mga abogado. And I believe that there is also a proper forum kung saan ito po ay lilitisin bukod po dito sa ating magiting na house. So, yun po yung context ng
highly confidential. If we could and only we could give it all, we would upon their approval po, Mr. Chair. Thank you. Salamat, Majority Leader. Salamat po. Salamat. Please stay on in the hearing, Father, kasi kami mga dagdag na tanong pa sa inyo in the course of the other testimonies. At this point, the Chair would like to call on Attorney Dean Chel Jokno to make the presentation in his capacity as the Chair of the Free Legal Assistance Group, or FLAG. And the committee understands, Dean Chel, that you have with you a survivor of an attempted extrajudicial killing. So kung maaari pong isama nyo rin po yung kwento niya sa inyong presentation. So, Attorney Chel, you have the floor. Thank you, Madam Chair and Your Honors. May I request that the slides be put on the screen? Next slide, please. Next slide, please. Ang kampanyang kontra-illegal na droga ng Administrasyong Duterte ay hindi lang basta-basta nagsimula sa kalsada at barangay. Ang pinagmulan ng war on drugs ay isang utos o command na galing mismo sa pinakamataas na opisyal ng Philippine National Police, at yun po ay nakikita ninyo sa right side ng screen. Next slide, please. Ang una po niyang reference sa kanyang command circular ay ang pronouncement ni President Rodrigo R. Duterte to get rid of illegal drugs during the first 6 months of his term. Next slide, please. Sa PNP CMC 16-2016 nanggaling ang utos na magsagawa ang PNP ng panibagong anti-illegal drugs campaign na binansagang Project Double Barrel. Next slide. Ang konsepto ng operations sa Project Double Barrel ay unang-una ito ay ilulunsad sa unang araw ng Chief PNP, at pangalawa ito ay may dalawang sangay, kaya double barrel po ang tawag, Project Tokhang and Project HVT. Next slide, please. Ayan po ang diagram ng double barrel. Project HVT ay high value target at Project Tokhang ang lower barrel. Ano ngayon ang ibig sabihin po? Next slide. Ng Project Tokhang. Yan yung alam natin ng mga house-to-house visit ng pulis sa mga pinaghihinalaang sangkot sa illegal na droga. Next slide. Ano naman ang Project HVT? Ayan po yung tawag na high-value targets, yung mga involved na drug personalities sa international at domestic drug trafficking. Next slide, please. Kaya ang tanong po ay, ano ang pinagkaiba ng Project Double Barrel sa mga dating anti-illegal drugs campaign ng pamahalaan? Dalawa po ang pinagkaiba. Next slide. Unang-una, may utos sa loob ng command circular na yan na mag-neutralize at mag-negate ng mga suspected illegal drug personalities. Pangalawa, ang utos ay gumamit ng drug list para tugisin ang mga sangkot umano sa illegal na droga. Next slide, please. Siyempre po, alam naman natin lahat, ang trabaho ng pulis ay mag-imbestiga, magkalap ng ebidensya at magsampa ng kaso laban sa mga salarin. Kaya ang tanong ay, bakit nag-iba ang utos sa Project Double Barrel? Imbis namang aresto at magsampa ng kaso, bakit neutralize at negate ang iniutos ng CMC 16-2016? Imbis na magkalap ng ebidensya para sa korte, bakit drug list ang iniutos nitong command circular? Next slide, please. Paulit-ulit po ang utos ng command circular na ito na mag-neutralize. Mismo sa purpose ng circular nakalagay na dapat i-neutralize ang mga illegal drug personalities sa buong Pilipinas. Next slide, please. At sa loob ng circular, nandiyan po naka-highlight sa dilaw, yan yung mga paulit-ulit na command to neutralize and to negate. Next slide, please. Wala naman po sa batas ang salitang negate at neutralize, kaya libre ang pulis na unawaan ito base lamang sa kanilang sariling interpretasyon.
Kumbaga, Your Honors, ay bahala na sila magpasya kung ano ang ibig sabihin nito. Ang tanong po ngayon, syempre, ay ano ang pagkaintindi o pag-unawa ng pulis sa utos na mag-neutralize at mag-negate? Next slide. Ang mga susunod po na salitang paggamit ng neutralize at negate ay galing mismo sa mga opisyal ng PNP. Next slide, please. Si PNP spokesperson, Senior Superintendent Carlos noong 2016, mismo ang nag-announce noon na ang ibig sabihin ng neutralize ay pinatay o killed. At mismo siya nag-announce na papalitan na nila sa mga report ng double barrel. Imbis na killed, ang ilalagay nila ay neutralized. Next slide. Ang mga susunod naman ng mga police reports ay sinulat at nanggaling mismo sa mga units ng PNP sa Santa Ana, Manila. Makikita dito, paulit-ulit din nilang ginagamit ang neutralized kaugnay ng Project Double Barrel at ang pagpatay sa suspect dahil umano siya ay nanlaban. Ito po yung isa. Next slide, please. Ito ay isang information report galing sa PNP Santa Ana. Elements of Santa Ana Police Station will step up for the suspect's immediate apprehension and neutralization. Kung ang ibig lang sabihin ay hulihin yung suspect, bakit pa dinagdag ang salitang neutralization? Next slide, please. Yung suspect po dito ay nailagay sa isang drug watch list at medyo maliit lang pero may makikita kayong handwritten notation sa tabi ng pangalan niya, killed, at yung petsa kung kailan siya pinatay. Next slide, please. And one more. Next slide, please. As predicted in the PNP information report, ang tatlong suspect, Mr. Manawis at 2 bunuan, ay na-neutralize o napatay sa isang bypass operation dahil sila raw ay nanlaban. Next slide, please. May hawak pa po ang flag ng mga 20 sets pa ng mga police reports galing din sa Police Santa Ana na ganon din, halos eksakto word for word ang paggamit nila ng salitang neutralize. Ang nakita po namin pattern, una, bago magsagawa ng police operation, na-identify na yung suspect bilang target for immediate apprehension and neutralization. Pangalawa, halos lahat sila ay nasa drug watch list. Pangatlo, nung nagkaroon daw ng bypass operation, lahat sila ay nanlaban at pinatay. Next slide, please. Pero hindi lang po ang Santa Ana Police ang gumagamit ng neutralize, pati sa Tondo, meron din po. Next slide, please. Ito ay sa isang operation tungkol sa pagkapatay kay Rex Apari. Died during police operation. The operation resulted in the neutralization of the suspect. At hindi lang po yon. Next slide, please. Si Colonel Espenido na nandito po ngayon ay nung tumestigo sa Quadcom ay umamin na ang ibig sabihin na neutralize ay kill. Next slide, please. Tinanong po siya ni Congressman Owaminal, does that include, referring to neutralization, Colonel, na ang pagpatay sa target? Ang sagot po, kasali na, Your Honors. At hindi lang po siya, next slide please, pati ang PIDEA Chief, si Director General Lasso, ay inamin din ng ibig sabihin ng negate at neutralize ay kill. Next slide please. Tinanong po siya ni Congresswoman Luistro, can you please enlighten us ano pong ibig sabihin ng negated? Answer ni General Lasso, it is neutralized, Your Honor. I mean, he was killed already. Negated for the case of Mayor Halili would then mean that he is dead already. Yes, Your Honor. That is why it was neutralized already. Sagot, yes, Your Honor. Next slide, please. Ibinulgar din ni Colonel Royina Garma sa Quadcom ang reward system na itinupad sa Duterte drug war. Hindi ka na po babasahin ng lahat ng nasa sinagot niya, pero ang sabi lang niya, may reward po yan, ang Davao model ang kanilang sinunod. First is the reward if suspect is killed. Second is the funding of planned operations. And third is the refund of operational expenses. At gusto ko lang pong i-emphasize, ang sabi niya, rewards were only given for killings. For arrests, only reimbursement of expenses. Next slide, please. Iba-iba din po ang halaga ng reward, depende kung small time o big time. Ang mga small time daw, around 20,000. Ang big time umaabot ng
500,000 hanggang 1 milyong piso. Next slide, please. Kaya ang naging resulta po, killing frenzy sa kapulisan. Kaya sa tingin ko, umabot sa 20,322 ang napatay nung una pa lang 17 buwan ng drug war. Ang numero pong 20,322 ay galing mismo sa Korte Suprema, isang extended resolution, at ang sinasite nila ang 2017 Year-End Accomplishment Report na galing sa Office of the President. Next slide, please. Marami pong mga kamag-anak ang lumapit sa amin sa flag, kamag-anak ng mga EJK victims. Pero marami din sa kanila ay natatakot magsampa ng kaso dahil malamang baka balikan sila o yung mga kamag-anak nila. At kahit ngayon, marami pa rin pong takot dahil many of those involved or responsible ay naka-uniforme pa. Next slide, please. Pero meron po kaming isang testigo na kasama po ngayon, isang survivor ng EJK, si Roger Herrero, na nung siya ay binaril, akala ng pulis siya ay patay na, nakahanap siya ng tulong, nadala siya sa ospital, nung nalaman ng pulis na buhay pa siya, kinasuhan siya ng robbery, nakakuha siya ng acquittal, dinismiss ang kasong robbery laban sa kanya, at siya naman ang nagsampa ng frustrated murder laban sa mga pulis. Na-convict po ang 4 na pulis of attempted murder. Ito po ang picture ni Roger Herrero. At nandito po siya sa loob ng ating session hall. Roger, kung maaari po, kayo magtumayo. Ayan, si Roger Herrero po. Next slide, please. Maraming salamat, Roger. Maari pong may magtatanong, robbery naman ang charge. Paano siya naging biktima ng drug war? Next slide, please. Pero mismo ang taga-NBI ang nagsabi po sa amin sa flag na ito ay ginawa ng pulis, kasama ito sa drug war dahil ang reward ang end goal ng mga pulis. At sabi pa niya, the PNP changed their narrative into simple crime operation when the incident reached the NBI because suddenly a charge of robbery was filed. Para din ito yung kaso ni Carl Arnaiz. Kung maalala po ninyo, after Kian de los Santos, ang sumunod na pinatay ay si Carl Arnaiz. Ang sabi naman ng pulis nung lumabas yung balita na napatay nga siya, ay nang hold up daw siya. Pero actually, na-convict yung mga pulis din sa kaso ni Carl Arnaiz, hindi lang ng pagkapatay, kundi pati planting of evidence. Kaya po kami nababahala sa mga nangyayari at sa mga nangyaring mga kaso nung panahon ng war on drugs. Ready po anytime mag-testify si Roger Herrero. Nasa committee po. Thank you. Roger Herrero, no? Okay. Yes, Sige, are you done? Yes, thank you. And then, ikaw, Attorney Jokno, marami kang kliyente na victim families ng EJK, kaya familiar ka sa issue na to? Po ba yun? Meron po at meron kaming inihain na kaso sa Korte Suprema sa ngalan ng 3 kliyente namin na nando pa rin at nakapending sa Supreme Court. Kliyente, meaning to say, namatayan ng mga pamilya? 3 po sila. Yung isa, si Jefferson Soriano, ay survivor din ng EJK. Okay. Yung isa, si Rowena Apari, ay nanay ng napatay na nanlaban daw. At yung pangatlo ay relative po rin ng isang EJK victim. Okay. Pero EJK po ito. Since familiar ka naman sa background facts, yung mga attempted EJK or victim ng EJK, sa ngalan ng war on drugs ang operation ng police? Yes. Okay. Yes, Your Honor. Siguro kaya nyo naman siguro i-organize po yung data? Bigyan nyo po kami ng information? Sure. And Of dahil, course, Your Honor. dahil dyan sa pag-aaral mo sa issue na ito ay na-encounter mo ngayon yung Memorandum Circular 16-2016. Yes, Your Honor. Sino po nag-issue nun? Si Chief PNP noong panahon na yon, ngayon Senator Ronaldo Bato de la Anong Rosa. date yon? Ronald lang, Ronald. Ronald. Walang O. Sorry po. Anong date yung MC 2016? July 1, 2016. Okay, July First day po niya sa July pag-upo 1, bilang 2016. Chief PNP. And as an experienced lawyer, napansin mo doon ang pag-insert ng anong mga salita? Na alanganing salita? Neutralize po at negate. Na walang- Negation ata nang nandun, ano?
Yes. Anong mas madalas gamitin doon? Neutralization? Neutralization. Yung Limang negation, ilan times na bang 5 ginagamit? beses po nabanggit yung neutralize at 2 beses nabanggit ang negate. Negate. So, sa pag-aaral mo, just in case you know, sa mga police material, is this the first time na ginamit ang neutralization, neutralize, negation, negate? May mga 1 or 2 na mga police documents na nakita ko po yan, pero wala akong alam na may ganyan sa mga utos sa drugs, lalong-lalo na sa war on drugs, kundi ito lang CMC 16-2016. Pero yung mga naalala mo na-encounter mo yung terms, in what context mo naman sila na-encounter? In police documents? I think it was pointed out by then Justice Carpio in one of the hearings, the oral argument during the Almora case, the war on drugs case. Siya po ang nagbanggit po sa amin nung kami nakaharap sa Supreme Court. Alam mo, diniscuss ko na rin sa staff ko yan eh. What would be a better word to replace neutralization or negation if you do not have killing as included in the meaning of the word? Sige, can I benefit from your presence, Attorney Jokno? Kaya nga po ako nagtaka dahil alam naman natin na ang tungkulin ng pulis ay manghuli, mangkalap ng ebidensya at magsampa ng kaso. Yun yung hinahanap namin sa command circular. Mang-aresto kayo, kumuha kayo ng ebidensya, mag-file kayo ng case. Nung nakita namin paulit-ulit yung negate at neutralize, sabi po namin, bakit ito ay nailagay doon? Kung ang purpose ay mang-aresto, bakit hindi na lang ginamit yung salitang aresto? Mr. Chair? Okay, at Senator Bato? Yeah, Mr. Chair. I just would like to react. Yung insistence ni Atty. Jokno about using the word neutralize na puro killing lang ang gusto niyang palabasin. If you can remember, Atty. Jokno, during our senatorial debate doon sa UST, almost 6 years ago, sinagot na kita tungkol dyan. Kasi insisting ka na pag-neutralize, patay agad. Sinagot na kita extensively doon sa debate na yun. Kaya nga siguro ako nanalo. Ginawa akong senador ng taong bayan. Dahil nasagot ko yung tanong mo na yun. If I will give you the Google meaning of neutralize. Ito po nakasabi. It is a verb. Render something ineffective or harmless by applying an opposite force or effect. So ano ibig sabihin yan? Render something ineffective or harmless by applying an opposite force or effect. Ano yung opposite force or effect na sinasabi? Yan ang sinasabi mong negation. Negation operation. Paano gagawin yan? Kasi sabi mo, gusto mo magpulis-pulisan eh. Gusto mo yung term ng pulis, talagang insist yung gusto mong meaning eh. Yung negation operations ay pagkakandak ng operations against the suspects. Pag magkandak ka ng operations, chances are na pwede mo siyang maaresto, pailan mo ng kaso, para makulong at hindi na siya makapag-commit pa ng further crimes. Ineffective na siya sa kanyang mga criminal activities. Ngayon, sabi mo patay. Yes, pwede mayroong mamatay dyan sa neutralization kapag ang suspect ay lumaban sa operation because by all means, ang police has to defend themselves. Self-defense. Ewan ko. Tanungin natin itong mga former chief PNP kung ano ba talaga ang meaning ng neutralization. Dahil alam ko, police, military, at maraming organization gumagamit ng term ng neutralize. Binibigyan lang kasi ng masamang meaning nitong mga anti-Duterte na people. Ngayon, kinukot mo pa yung PDEA director na yes, he's free to make his own meaning, his own definition of that term. But ito ngayon, tatlong former chief PNP, Mr. Chair, can I ask General Gamboa, when I say neutralize, anong ibig sabihin yan?